Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen ba? Meron pong, sa dalawang inawit po natin na yan, meron pong common na terms or words, wordings. Doon po sa lyrics niya. Ano po yung napansin niyo? Common. Beautiful is our God. Ayan, di ba? Sa una, sabi ng, what a beautiful name it is. Yan yung una. Pangalawa is, beautiful is our God. The universe will sing. Yan. So mapapansin po natin mga kapatid, ang ating pong buhay bilang mga mananampalataya ay isa pong pagpapractice o isang parang paghahanda kung ano po yung kasasapitan natin. Kapag nandun na po tayo sa gloria, yung talagang ultimate glory natin sa Panginoon. Yan ating ultimate hope. At ngayon po, habang nabubuhay tayo dito sa lupa, sinasanay po tayong maging makatotohanan sa ating pong pagganap sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Kaya unti-unti, nababanggit natin na ang pangalan ng ating Panginoon ay talagang napakainam, napakaganda, very wonderful, beautiful. Yan ang tanong mga kapatid, paano? Pag tinanong ka bigla, dahil kumakanta ka, sumisigaw ka, Jesus! Inuubos mo yung boses mo sa pagsigaw ng papuri sa Panginoon. At sinasabi mo, beautiful is our God, the universe will sing, hallelujah, to you our King. Sinisigaw mo yun. Inuubos mo yung litid mo at lahat sa pagsigaw. Pag tinanong ka ng Panginoon, bakit ako beautiful? Yeah. Bakit nasasabi mo na ako ay wonderful, beautiful, awesome? Anong tumatakbo sa isip mo? Bakit mo nasabing ganun ako? Anong isasagot natin mga kapatid? Impromptu. O madaling sabihin nyo na, because you are my God. Okay? Ako pala ang Diyos mo, ako pala ang Panginoon mo. Paano mo pinapakita na ako talaga ang Diyos mo at ako talaga ang Panginoon mo? Paano ka nagkakaroon ng ganong klaseng katotohanan sa pagsasalita mo na ako ay Diyos, ako ay Panginoon, ako ay beautiful, ako ay awesome? Ano talagang tumatakbo sa isip mo? Mga kapatid, ang ginagawa po nating pagpupuri, pagsamba, ay isang paghahanda sa pakikiisa natin sa kung ano yung talagang hinahangad ng Diyos na mangyari doon po sa kaluwalhatian niya. Okay? Wala pong makakapunta doon sa kongregasyon sa langit na inaawit natin kanina. Sabi doon, ano ba yung lyrics kanina na sinasabi? Bago yung the universe will sing, all the heavens. Sabi doon, all the heavens will shout your praise. Ano yung isisigaw ng all the heavens? Beautiful is our God. The universe will sing, hallelujah. Wala pong makakasama sa kongregasyon sa langit na hindi po naiintindihan bakit beautiful si Jesus. Bakit beautiful ang ating Diyos. Bakit beautiful ang ating Diyos, mga kapatid?
Because He is our God. Because He is our Lord. Because He saved us. Because He redeemed us. Bakit talaga siya beautiful, mga kapatid? Okay, yun kasi ang sinasabi natin, isa sa mga glories natin, o isa sa mga kaluwalhatian ng pagiging anak ng Diyos, pagiging hinirang ng Diyos, pagiging ligtas, isa sa mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. We are not saved, listen very carefully, mga kapatid. We are not saved by God. Hindi niya ito pinagplanuhan, hindi niya ito masusing pinag-aralan, hindi niya ito ginanap sa takdang kapanahunan, hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi niya ibinigay ang kanyang buhay, ibinubo ang kanyang dugo, winasak ang kanyang katawan, for nothing. Hindi siya namuhunan ng ganon sa'yo, kapatid, nang wala lang, gusto ko lang iligtas si Sister Tina. Wala lang, gusto ko lang iligtas si Sister Tina, kaya mamamatay ako para sa kanya. Yun lang. No. Hindi ganon. Hindi ganon kababaw, mga kapatid. We are made to praise Him. Ginawa tayo, mga kapatid, para papurihan siya, luwalhatian siya, sambahin siya, sabi ng John, sa Espiritu at katotohanan. Marami pong sumisigaw para sa Panginoon. Jesus! Marami po. Pero ilan sa kanila ang makatotohanan sa pagganap sa kanilang pananampalataya? Iyon po ang sinisilip doon sa langit. Yun po ang tinitignan sa langit. Paano talaga tayo makatotohanan? Hindi sa mga nakikita ng mata ng kapwa nating tao, hindi sa mga naririnig ng kapwa nating tao, kundi sa nakikita, nababanaag ng tanging Diyos na nakakaalam ano ba talagang tumatakbo dito at ano ba talagang tumatakbo dito. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Yun ang isa sa mga glories natin. Niligtas ka para maintindihan mo, maunawaan mo, bakit mo ba sinasamba ang Diyos? Kasi hindi tayo sumasamba ng baliwala. No. There are reasons. May mga dahilan bakit tayo sumasamba at naiintindihan natin yun. Hindi ito showmanship. Hindi ito pagpapakita ng gilas o anuman. No. Ito ay pagiging makatotohanan. Bakit mo ako sinasamba? Pag tinanong ka ng Panginoon, bakit mo ako sinasamba? Anong sasagot mo? Kasi Lord, sumasamba ang church nakikiano lang ako, nakikisama-sama ako sa... No! It will not be accepted in heaven. Isa sa ating mga kaluwalhatian, mga kapatid, is we possess the full knowledge of God in Christ for our joy and our confidence. Ang nagdadrive o ang nagmo-motivate while we are coming here corporately, ang nagdadrive at nagmo-motivate ng ating puso't isipan, mga kapatid, bakit tayo pumupunta ng church is that we possess the full knowledge. Naiintindihan natin sino ang Panginoon at bakit kailangan natin siyang sambahin na merong kaligayahan at kumpiyansa na ang ating pagsamba ay talagang makakaabot sa sangkalangitan. Maraming sumasamba, hindi naman umaabot sa sangkalangitan. And that is very true, mga kapatid. But one of our glories, isa sa mga kaluwalhatian natin bilang iniligtas ng Panginoon is
talagang naiintindihan mo. Hindi ka pinipilit sa umaga. Kahit sarap na sarap ang pagtulog mo, antok na antok ka, hindi ka pinipilit na bumangon at sumamba sa Panginoon. Kung nagiging katamaran mo ang pagdalo sa pagtitipon at pagsamba sa Diyos, I'm telling you the truth, hindi mo naiintindihan. I'm telling you the truth, hindi mo naiintindihan. Kung kinakailangan mo pa ng maraming mga dahilan or maraming mga pagtulak, makapunta ka lang ng church at sumamba ka lang sa Kanya at para maitulak ka lang na gumanap ka sa Panginoon, I'm telling you the truth, hindi mo naiintindihan. Kailangan gumising tayo dyan, mga kapatid. Dahil walang sasapit sa langit. Tandaan natin to. Walang makakarating sa langit na hatak-hatak lang ng iba. Tara na. Halika na. Yung dinadrag ka ng iba papunta sa langit na ikaw naman tamad. Ano bang gagawin natin yan? Sasamba lang tayo dyan sa Panginoon. Walang makakarating ng langit na gano'n, mga kapatid. Ang nakakarating ng langit is yung excited. Sa kung ano yung walang hanggang gagawin nila pagdating ng langit. Ano yung walang hanggang gagawin nyo, mga kapatid, sa langit? Pagsamba at pagpupuri. All the heavens will shout your praise. And everyone will say, beautiful is our God. The universe will sing, hallelujah to you, our King. How are you imagining that, kapatid? Are you excited in that event? Nakikita mo ba ang sarili mo na excited ka? Gusto mong, kahit hindi ka napapansin doon, dahil napakaraming sumasamba doon, hindi nakatutok sa iyo ang camera doon. Kapatid, na kanino ang camera doon? Na kay Jesucristo lamang. But you are overwhelmed with confidence and joy. Na isa ka dun sa mga boses na nagsasabi, beautiful is our God. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Kahit hindi ka napapansin. Kahit ni minsan hindi sasapit sa iyo ang camera. Hindi sasapit sa iyo. Sa dami ng sumasamba sa Panginoon. Sapat na sa iyo na isa ka sa niloob ng Diyos na makarating sa ganung kalagayan. And that is our goal. Doon tayo pinapractice, mga kapatid. Hindi ito pasikatan, hindi ito pagalingan, hindi ito patutuhanan to. Patutuhanan. That is one of our glories as an elect of God. Naiintindihan natin, what's going on? Ano ba nangyayari? Para saan ba papuntang buhay na ito? Ano bang mga pinagkakaabalahan ko? Ano bang mga decision making ko ngayon? Papunta ba ito sa kung ano yung gagawin ko sa eternity? Kapatid, kung naaksaya ang buhay mo dito para sa sarili mo, sa pagbibuild up ng sarili mo, ano man yan, fame, power, authority, wealth, health, na patungkol sa sarili mo, binibuild up mo, isang araw, tapos na ang buhay. Gaano man katindi ang na-build up mo sa sarili mo, tapos na ang buhay. At kailanman, maaring pansamantala, maalala ka, oy, si Pastor Doy, nung nabubuhay yan, si Pastor Doy, ganito yan. Maari. Pero pag tapos na lahat ng mga nakakakilala sa'yo, hindi na rin mababanggit ang pangalan mo. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. It is in vain, mga kapatid. Kung ang pangarap mo lang ay para sa sarili mo. One of your glories, mga kapatid, isa sa mga kaluwalhati ang meron ka na binigay sa iyo ng Panginoon
Bakit kanya niligtas? Bakit kanya pinagplanuhan na maging anak niya? Bakit niya binigay ang buhay niya para sa iyo? Kapatid, ay ang maunawaan mo, maintindihan mo. Sino ang Diyos? At sino ka sa Kanya? Yun ang nagdadala, nagmamotivate, nagdadrive, kapatid, ng iyong spirito, ng iyong kaluluwa, ng iyong isipan, ng iyong puso sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Hindi ka niligtas para sa pansarili mong kapakanan. Tandaan mo yan. Huwag mong hanapin dito yung sa mundo. Huwag kang maniwala sa mga maraming preaching na iniligtas ka ng Panginoon para yumaman, para sumikat, para magkaroon ng kapangyarihan. Huwag kang maniwala sa ganong preaching. Okay, merong tinatawag para sa ganon. Meron. Kaya nakakalungkot na merong tayong mga sumisikat na religious leaders, pero nagkukumahog sa kapangyarihan. Ang ngayon na nababatbat na sa mga kontrobersya, dahil iniiwanan ng calling, nagpupunta sa kung ano yung tinetempt or binibigay ng diablo. Maganda dito. Ayaw mo nun? Sikat ka na sa pulpito? Sikat ka pa sa sanlibutan? Ayaw mo nun? Makapangyarihan ka na sa pulpito? Makapangyarihan ka pa sa sanlibutan? Kapatid, kung pag-aaralan natin, isa na nga yun sa pinagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo Nung tinempt siya ng diablo, na sambahin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyong kayamanan. Ibibigay ko sa iyong kapangyarihan. Sa iyo lahat yan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mali ka ng tinukso mo, bata. Nagkakamali ka ng tinukso mo, bata. Hindi mo ba alam na akin lahat yan? Pati ikaw, akin ka. Bakit nagtatagumpay ang Panginoon? Dahil yun ay isa sa kanyang mga glories. Ano yun? He is the wellspring of wisdom and understanding. Alam niya kung sino siya. Kaya hindi siya matutokso. But you also, my dear brothers, if you are one of the elect of God, you will possess the mind of Christ. Sinabi ba ng Biblia yan? Na meron kang pag-iisip na kagaya ng pag-iisip ng Panginoong Jesucristo? You have the mind of Christ. Hindi ka basta-basta. Hindi ka basta makakayanan ng diablo. Magtatagumpay ka. Okay? That is one of your glories. The glories of God's elect in Christ. Ano pag-aralan natin yung karamihan dyan? Sa verses 1 to 14. The manifestation of true faith in Christ and true love for all the saints. Number 1. Number 2, the manifestation of being faithful herald, faithful preacher, faithful minister of the Word of God. Yun ang number 2. If you are one of the elect. Mga kapatid, huwag niyo isipin, pag sinabing, as an elect of God, listen very carefully. Lalo na sa kabataan, mga young people. Huwag niyong isipin na ang preaching, ang teaching, ang pagiging herald ng good news, ay kay pastor lang yan. Kay Pastor Doy lang yan. O sa mga pastor lang namin yan. Sila lang yung mga nagpipreach niyan. Sila lang yung mga nagbabalita. No. Mga kapatid, as an elect of God, meron kang mga pagkakataong pinagkakaloob ng Diyos na gagamitin ka kahit sa mga bata. Okay? Marami sa church na ito na mga bata dati, kagaya ni Teacher JR,
Kagaya ni Ate Shea. Nandito ba si Shea? Na nung nagmi-mission kami sa depensa, mga maliliit na bata, walang kakibo-kibo yan si JR. Totoo. Si Architect Marlo, tatago-tago pa yan dati. Ayaw niyong makipag-mingle, tatago-tago pa yan dati. Pero nandyan siya ngayon. Bakit? Nakakarinig siya. Patuloy siyang nakakarinig. Okay? Hindi pa naman kami pastor noon. Hindi kami pastor noon. Mga dumadalaw-dalaw kami sa depensa. Huwag niyo isipin mga kapatid na iiwasan niyo yung pagsasalita para sa Panginoon. No! That is one of your glories as an elect of God. Kapatid, ang kaligayahang nakukuha sa pagbabalita ng salita ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti ito, young people, huwag niyong babasta-bastahin. Ang kaligayahang nakukuha pag nagamit kayo ng Panginoon sa pagbabalita ng gospel o ng mabuting balita ay hindi niyo kayang tumbasan. Anumang pursuit niyo sa buhay, iniisip niyo yung mga desires niyo, pursuit niyo na magpapaligaya sa inyo, hindi sasapat yun pag samasamahin mo man kapag ikaw ay nagagamit ng Diyos sa pagbabalita ng gospel. Alam ni Pastor Boyet yan, nagpupunta yan sa, ilang taon ka nun do? Sa Barrio Ungguyan. Ilang taon ka pala? Mga 19 years old, 18 years old, 19 years old. May dala yan Bible, nagpupunta yan sa Barrio Ungguyan. Inaano yan, yung nilalapastangan minsan ng mga makakakita sa kanya. Oh, baka naman Boyet, lumangpas ka pa sa langit niyan. Holy ka. Father, nandiyan si Father. Parak! Nandiyan yung mga parak, dumarating na. Maraming mga humahad lang sa'yo pagka nagpupunta ka. Pero I'm telling you the truth, mga kapatid. Ang mga nakakaranas nito ay nagtataglay ng kaligayahang hindi kayang ipaliwanag at hindi nababayaran ng pera. Amen ba? Doon sa mga nahumahayo dati? Oh, totoo yun. Ngayon iba na. Kasi iba na yung takbo ng, iba na yung, tawag dito, takbo ng mga nangyayari ngayon. Ang madalas na ngayon, sa mga young people, dahil mga professional sila, may mga kaibigan sila, minsan iiyak sa kanila. Ano bang nangyayari sa buhay ko, friend? Ganyan. Kailangan naka-ready kayo doon. Kung sinasabi nyo, anak kayo ng Diyos. Young people, listen very carefully. Kailangan naka-ready kayo doon. Pag iniyakan kayo ng kaibigan nyo na hindi naman mananampalataya, kailangan nakakasa na kaagad. Nakakasa yung pag-witness nyo sa kanila. Hindi yung kakastiguhin nyo sila, kundi nakakasa yung alam nyo, kilala nyo, naiintindihan nyo kung paano nyo i-introduce ang Panginoon nyo na nagbigay sa inyo ng kumpiyansa, kapayapaan at kaligayahan. Kung paano nyo itatransfer sa kanila yung naranasan nyo patungkol sa Panginoon. Kahit one-on-one lang. Baka hindi nyo na kasi magaya, yung kagaya ng sa amin na, so lulusob kami, ang tawag namin invasion. Ayan, alam ni Sister Aloha, sa isang talagang baryo, puro. Doon sa pinaka-entrance nila, merong merong tulay sa baryo Pag-ibig. At ang instruction sa amin, ni Pastor Kaloy, instruction sa amin, kailangan yung isil yung kabuuan. Ipakita nyo sa Panginoon na desidido kayo, na ipag-pray yung kabuuan. So ang gagawin namin, bago kami pumunta sa bahay-bahay, pagpasok pa lamang dun sa pinaka-entrance ng Baryo Pag-ibig, Kapunitan, merong nag-iisang tulay doon, nag-iisang daan, palabas at papasok. So pag-akyat namin sa pinakatuktok ng tulay, 3 kami.
si Pastor Alfred, si Brother, yung anak niya, Sister Beth, si Larry, si Pastor Alfred, tataas namin ang mga kamay namin yan. Ngisngisa na yung mga tao doon, ngisngisa na. Ngisngisa na sila. Tataas namin ang mga kamay namin. Kasi yun yung pinaka-entrance. Pagpe-pray namin with a loud voice. Panginoon, pinapanalangin namin ang lugar na ito with a loud voice. At maririnig namin yung pangungutya ng mga nakakakita sa amin. And then, pupunta kami dun sa pinakadulo ng palaisdaan sa lugar ni Dante. Si Dante, di ba? Tsaka yung asawa niya. Si Dulce, si Dante. Yun ang pinakadulo, di ba? Iko-close namin doon. Panginoon, ibig sabihin, kinover namin yung harap at yung ng prayer. Okay? And then, hindi ko pinapagaya to sa inyo, young people. Huwag kayong ma-pressure. Pero ganito yung paninindigan namin dati sa pagpipreach as a herald of the good news. So, pagkatapos namin doon, na-close na sa prayer, tsaka pa lang namin pupuntahan yung bawat bahay-bahay. Ayan, yun ang invasion. Ayun, ilan sa kapunita ng... Ilan, Sister Yole? Ilan? Ayan, yung pamilya ni Sister Aloha, ni Sister Yole. Pero ganun, alas linggo-linggo, ginagawa yan. Tapos yung mga kapatid, sila Ate Cora, ang dadala ng mga kawa ng kawa ng pagkain, magpipiding. Napakatyaga. Pero ilan yung nadagdag? Konti lang. Pero umaangal ba tayo sa Panginoon? Umaangal ba tayo? Lord, pampira, inubos namin yung panahon namin, inubos namin yung resources. Wala man kaming pera noon. Inubos namin mga resources namin. Ang napunta lang sa amin, sila lang. Walang ganon. Sino ang nagliligtas? Ang Diyos, siyang nakakaalam. Ang trabaho lang natin is to be a herald, to be a witness. At ang kaligayahan na meron ka, pag binabalikan mo ang pangyayari, mga kapatid, hindi matutumbasan yan. Okay? Si Doktora Jeng, sumasama, maliit na bata yan siya. Palaging kasama. Ngayon, pag-pray natin si Doktora Jeng, nagte-take siya ng exam sa pagiging doktor. Okay? Iluhog natin yun sa Panginoon. Ngayon, nakikipaglaban siya sa pagte-take ng board exam. So, yun yung glories mo, mga kapatid. Pag sinabi mong mananampalataya ka, look back. Pagka lumalakad ka, look back. What has happened in your life? Ano ba yung mga bagay na ginamit ka ng Panginoon, na nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa ngayon, nagbibigay sa iyo ng joy? Kapatid, napakabilis lang, sandali lang ang buhay ng tao. Amen? Si Pastor Doy, nung ginagawa namin yon, si Pastor Doy, only 22 years old, 23, 25 years old. Wala, maliliit pa sila Miko, sila Mia, sila Marlo, mga maliliit pa yan, kabunsuan. Ginagawa ko yon, ganon. Ay, ang bilis ng panahon. 51 na ako ngayon, mga kapatid. Tandaan nyo to, young people. Tandaan nyo to. Kaawaan yung sarili nyo. Huwag kayong papayag na lumipas ang buhay nyo sa maling pursuit. Ano ba yung mga pinupunterian nyo? Ano ba yung mga decision making nyo? Saan ba kayo lumalakad? Hindi masamang kumita ng pera. Hindi. Kailangan natin yan. Hindi masama. Hindi masamang gumugol ng oras sa pag-enhance o paglilinang ng ating kakayanan paano tayo mamumuhay dito sa mundo. Hindi masama lahat yan. Pero tandaan mo, kung pinapampalit mo yun, o
o ginagawa mong pedestal yun, compared sa iyong pursuit, paano mo ba maluluwalhati ang Panginoon? Kapatid, nagkakamali ka. Bakit? 51 years old na si Pastor Don. Kailangan, pag lumakad ka sa buhay na ito at you look back, tumingin ka dun sa pinanggalingan mo, kapatid, kailangan ang mga naaalala mo is joy of ministry. Hindi yung regrets. Hindi yung marami kang regrets. Sana pala, sumama ako sa gano'n, sumama ako sa ganyan. Sana pala. Kasi hindi mo alam kung saan dadalhin ng Panginoon ang iglesia. Nung panahon na yon, wala kaming naiisip na pwedeng mangyari sa church natin. Ang church natin, ang tawag nila is kamalig, bodega. Tama ba, Ate Cora? Bodega lang tayo, bodega. Rough na ang init-init, yero. Wala kang maiisip na, anong future ng church na to? Saan to pupunta? Kapatid, you cannot imagine what God can do. Ngayon kung ikaw, nung panahong nakikita mo yung iglesia, sasabihin, walang mangyayari ka, hindi ako sasabihin, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, mag-iiba ako ng landas, pupunta ako sa ano, pupunta ako sa ganyan, tignan lang natin kung sino magaling. So, hindi ka na sumama sa church. Hinayaan mo na yung church, yung ministry, dahil meron kang sariling pursuit. Akala mo yun ang happy-happy. Akala mo yun ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan sa future. No! 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 I'm telling you the truth. Hindi yun. Dahil ang naglagay sa soul mo, sa kaluluwa mo, ng tunay na kaligayahan, ang naglagay ng vacuum na yon, at ang nag-create, papaano mapipill upan, yung vacuum na yon ng kaligayahan, tandaan mo ang Diyos ang naglagay mo. At alam niya kung ano talaga magpapaligaya sa iyo. Alam na alam ni King David yon. When he said in the book of Psalms, sapagkat nasa kanya na lahat, dati siyang shepherd. Ano yung shepherd sa Tagalog? Dati siyang pastol, mahirap na buhay, kabunsuan sa mga magkakapatid. Dating ganun si David, laging nasa bukid, laging nag-daydream, nagwa-wonder. Yun lang siya. Pero dinala siya ng Panginoon sa isang kalalagayan, si King David. Anong kalalagayan pinagdalan sa kanya? Hari! Makapangyarihan, sikat, kayang i-acquire kung anong gusto niyang i-acquire. Listen very carefully. Yun si King David, yun ang naging kalalagayan niya. Pero nung nandun na siya sa ganong kalalagayan, mga kapatid, young people, listen to this. Nung nandun na siya, at meron na siya lahat ng pinapangarap pa lang natin ngayon. Meron na siya ng kapangyarihan, meron siya ng kayamanan, meron siya ng kasikatan, meron siya ng lahat ng desire ng kanyang puso. Ano yung sinabi ni David? Nung nasa kalalagayan na siya, na nasa dulo na siya, when he looked back, anong sabi ni David? Sa final analysis niya, My Lord, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Anong napatunayan niya? Kapatid, hindi kayang fill upan ng anuman sa mundong ito ang vacuum ng desire ng kaligayahan maliban sa intimate relationship with His Creator. Yan lang ang magpipill up. So huwag mo palaging iisantabi ang Diyos. Maging makatotohanan ka kapag ikaw ay umaawit na, Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory.
Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Maging makatotohanan ka, kapatid. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, ang ini-imagine mo ay ang glory ng Diyos mo. Dahil naiintindihan mo siya at dahil nakikilala mo siya. That is one of your glories. Bakit ka niligtas ng Panginoon? Naiintindihan mo. Ano ang ibig sabihin ng buhay? Saan to nagsimula? At saan to patutungo? At anong mangyayari dito sa pangwalang hanggan? Kapag naiintindihan mo yan, mga kapatid, you will say, with truthfulness in your heart, that God, our Lord Jesus Christ, is really awesome. He is beautiful. Wala kang pagsisisihan. When you look back, you are 50 years old, you're 60 years old, you are in your sick bed, you are in your deathbed, mamamatay ka na, nag-iisip ka na lang, kapatid, anong mga gusto mong maiisip mo? Pag wala ka ng lakas, wala ka ng magawa, nakahiga ka na lang, sinusubuhan ka na lang, may dextrose ka na lang, may oxygen ka na lang, pero buhay pang isip mo, anong gusto mong tumatakbo sa isip mo? Ang gusto mo bang tumatakbo sa isip mo? Sayang. Mga regrets. Sayang. Ang dami ko pa namang na-impok na pera. Nandun lang sa vault ko, sa bangko. Ano kayang maitutulong nito sa akin? Haharap na ako sa Lord. Anong gagawin ko? Pwede ko bang sabihin sa Lord, Lord, marami akong naipon doon. Sa'yo na lang. Dalhin mo lang ako sa langit. No, no, no! Ano sabi ng Matthew? Makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung maiwawala mo naman ang iyong walang buting nagagawa sa iyo. One of your glories. At din lang tayo umikot sa glories na sa one of the glories of God is yung makilala mo sino ang Diyos mo. At mapaglingkuran mo siya, mapapurihan mo siya, masamba mo siya sa katotohanan, sa espiritu at katotohanan. Kung ikaw ay isang hinirang ng Diyos, kapatid, sasapit at sasapit ka sa ganong kalagayan. You possess the revealed full knowledge of God in Christ for your confidence and your joy. Who is Jesus Christ? He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. All things were created by Him, and all things is for Him. For from Him, and through Him, and to Him are all things. Yun ang sinasabi ng Biblia. Walang bagay na huhulagpos sa mga kamay ng ating Diyos. He holds and He controls everything. Siyang humahawak at siyang may control. Siyang may kapangyarihan. Walang parang dagat. Ang 3/4 ng komposisyon ng sandaigdigan ay tubig. 3/4. 1/4 lang ng lupa. Okay? But because God is in full control of everything,
Mga kapatid, hindi yun nag-overtake sa lupa. Pero kaya bang gawin ng Lord na mag-overtake ang tubig sa lupa? Kaya ba? Of course! Alam natin ang mga tsunami at yan ang mga inaabangan natin ngayon. Because meron ng mga nangyayari sa lugar ng Mindanao, Visayas, 7-point-something earthquakes that devastated their lands. Alam na natin yan, nangyayari. Nalulungkot tayo, pero hindi tayo nagugulat. Bakit? Because that is one of our glories. We know. We understand. Amen? Nakasulat ba na may ganon? Matthew chapter 24, and there will be various earthquakes. Palakas ng palakas, devastating, nakasulat. Hindi naman tinago ng Lord. Nakakalungkot pag tinitingnan natin na may mga kababayan tayong nagdurusa dahil sa ganun. Nakakalungkot. Pero ang mananampalataya, hindi nagugulat. Tandaan niyo yan. Huwag kayong parang, "Hoy, nagkaroon na, ano ba yan?" Nagulat ka? No. Nalulungkot ka. Pero alam mo na mangyayari yon. Tama? Not just earthquakes, wars, and rumors of war. Famines, taggutom. Nangyayari ba? Labis na kasamaan ng tao, nangyayari ba? Ayun na nga ang nangyayari sa atin ngayon. May mga pagtawag na ngayon sa gobyerno, mag-resign na lahat. May mga pagtawag na ganyan. Bakit? Parang wala na tayong mapili. Tama ba? Parang lahat na lang, mula noon hanggang ngayon, pasama, ng pasama, ng pasama. Dati ang ninanakaw, hundreds of thousands lang, naging million, naging tens of millions. Aba ngayon, billion na. Anong nangyayari sa mundo, mga kapatid? Hindi lang sa Pilipinas. If you will hear, you will listen, you watch the current events, mga kapatid. August, September, sabay-sabayan, nagprotesta. Iisang pinoprotesta ng mga bansa. Ano yun? Corruption. Okay? Kahit sa European countries, kahit sa France, nagpoprotesta sila sa France, sa corruption. Sana napunta ang kaisipan ng tao. Nakasulat ba? Natitindi ang kasamaan ng tao? Nakasulat. Mga kapatid. And that is one of your glories. Nalulungkot ka, pero hindi ka nagugulat dahil nakasulat naman talaga na mangyayari. Kaya lang, mga kapatid, dapat nakahanda ka. Bakit, Pastor? Kasi sabi ng Biblia, pag nakikita mo na ang lahat ng ito, malapit na ang yan. Pag nakikita mo na ang lahat ng ito, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na. Kaya hindi ka dapat magpabanjing-banjing sa buhay. Akala mo ikaw may control, akala mo ikaw may hawak, gagawin mo lang kung anong gusto mong gawin, hindi mo papansin ng Lord. Isang araw, boom! Tumating na. Wala nang pwedeng sabihin sa Lord na, "Ha? Si Lord na ba yan? Si Lord na ba yung mga baba? Naku! Hindi pwede, mga kapatid. Pinag-uusapan natin to linggo-linggo. Huwag kayong, di kasi ko nakinig eh. Sinunod ko kasi kung ano yung gusto kong gawin eh. Sabi ko sa Lord, mamaya ka na Lord ako muna. Marami pa akong dapat asikasuhin eh. Marami akong problema. Asikasuhin ko muna to Lord babalik din naman ako sa'yo. Kilala mo naman ako. Nakikita mo naman ang takbo ng isip ko. Alam mo naman ang nangyayari sa puso ko. Alam mo naman babalik ako sa'yo. No. You are not in control. Tanda mo yan. Hindi ikaw may control nito. At nito. No.
Huwag mong papakitaan ng Diyos at yayabangan na meron kang kayang gawin sa Kanya. No! Ang Diyos ang may ginagawa sa'yo. Kaya nagpupuri ka sa Kanya. Sapagkat naiintindihan mo, meron siyang ginagawa sa'yo. Kasi kung walang ginagawa sa'yo ang Lord, ay talagang pupulutin ka sa kampungan kung walang ginagawa sa'yo ang Lord. Kaya huwag mo siyang tatakwin, huwag mo siyang papaghintayin. Wag, kapatid. Wag. Alam niya kung tama ang nangyayari sa'yo. You better believe it. The first resurrection is Jesus Christ. The first resurrection from the dead to show His supremacy and control even in death. Okay? Ang isang misyon ng Panginoon na gusto niyang ipakita sa madlang people is darating siya bilang tao, mamumuhay siya bilang tao, mamamatay siya bilang tao, at isang araw, He will be resurrected. Anong gusto niya ipakita doon, mga kapatid? Para magkaroon ka ng malalim na pag-asa na isang araw i-resurrect ka rin ng Lord. Bakit? Dahil pinatunayan niya na siya ang may control. Even in death. Kahit nasa kamatayan. Hindi siya yung, basta sumunod kayo, basta maniwala kayo. No, hindi ganun ang Diyos natin. Ipinapakita niya sa atin. Nung sinabi niya kay Martha, nung namatay si Lazarus, at si Martha ay iyak ng iyak, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana nangyari ito sa aking kapatid na si Lazarus. Sabi ni Jesus Christ, He was disappointed sa sinabi ni Martha, although parang ang dating, ang laki ng pag-asa ni Martha sa Panginoon. Pero ano sabi ng Panginoon kay Martha? Martha, didn't I tell you? Hindi ko ba sinabi sa iyo, Martha, that I am the resurrection and the life? He who believes in me, even though he dies, he will live. And he who lives in me will never, ever die. Do you believe in this, Martha? Sabi ni Martha, yes, Lord. Pero hindi siya tumitigil sa pag-iyak, hindi siya tumitigil sapagkat hindi buo ang kanyang pananampalataya. And then, Jesus Christ, knowing that they will not believe unless they will see something that is impossible with their own eyes, the Lord decided to raise Lazarus up. Hindi pa ito resurrection, ha? Hindi pa ito resurrection. Ang resurrection ay yung nangyari kay Jesus Christ. Yung nangyari kay Lazarus, hindi pa resurrection. Pinakita ng Panginoon na kaya kong buhayin ang patay. And Lazarus, 4 days in the tomb, sabi ni Martha, yes Lord, I believe. Pero nung pumupunta na si Jesus Christ sa tomb para buhayin si Lazarus, sabi ni Martha, yes Lord, I believe. Pero si Martha, Lord, mabaho na yan. 4 na araw na yan, Lord. Mabaho na yan. Naniniwala ba talaga siya? And then Jesus Christ, to show His supremacy over death, even in death. Para ipakita sa mga nakapaligid na siya nga ang Diyos, na may kontrol ng buhay at ng kamatayan. He raised Lazarus up. Lazarus! Come out! Siya lang ang may boses na gano'n. Napakikinggan kahit ng patay. Ang nangyari? Tumayo si Lazarus at nabuhay. Yun ang Diyos mo. Kilala mo ba siya? Yun ang Diyos mo, kapatid!
Yun ang pinagkakatiwalaan mo. He is the first resurrection from the dead. Panghinayangan mo, kung ayaw mo siyang pagkatiwalaan, manghinayang ka kapatid, itakwil mo yung kaisipan mo, kunin mo yung kaisipan ng Panginoon mo. Because you will never, ever go wrong believing and trusting your holy God. Kaya ka sumisigaw, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Siyang hari kahit sa kamatayan. The very first resurrection from the dead, to show His supremacy and control even in death. Because the fullness of God dwells in Him. That is your Lord, your Savior, Jesus Christ, whom you trusted. Purihin ang Panginoon. Marami pa niyan pag-aaral natin sa susunod. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon.